So, habang naglalakad ako sa kahabaan lang ng BGC ngayon. So, mamaya-maya didistribute ako ng mga flyers dito palihim. Kasi, isa yan sa mga tekniko na makakuha tayo ng mga, mga rich titas. So, ngayon, meron lang akong kwento sa inyo na about sa nag-viral ko na charot. Alam mo talaga ang dami na nag-views Nag-viral ko na post dun sa pinaka Facebook page. Tapos ang napag-usapan kasi namin doon na kung saan, wait lang, tatawid lang tayo na kung saan yung post na yon is maraming naapektuhan. Okay? Like, especially in both sides. May nagagalit na mga salon owner, merong mga nagagalit na mga artist. So ngayon, based naman sa naging pahayag ko doon, kasi ang kwento nga, yung HR na yon, tapos yung nahala ko doon sa message ko sa kanya, kasi I am applying kasi about sa salon as manager. Ngunit yung profile status ko is high school graduate lang. Ngayon, nagipagtalo lang ako doon sa kanya, kaya kamo nagka-problema kasi na-mention niyang tinanong ko muna kasi siya, ma'am, boss mo ba yung client mo? Parang ganun. Boss mo ba yung, parang may na-mention ako. And then, in-insist ko sa kanya na ganun. Kumbaga parang in-insist ko na, ma'am, yung client is also a boss. So, medyo nag-trigger yung conversation namin sa part na yun kasi parang mas pinaninindigan ko yung kung yung na-experience ko or kung yung tawag dito, yung pagkakahalin tulad ko sa client based sa boss. So parang ang nangyari, halos magkapareho lang yung client sa boss in a term na kung tawagin siya. So ito na nga, ang nangyari, pinost ko, okay, nag-decide ako na i-post yun. I will stop over here na tawag dito, humihingi ako ng suggestion kung ano yung pwede nilang i-suggest na kung bakit ganun yung nangyari. Like, umabot na kami sa puntong hindi na kami kumbaga nagsasagutan, napapalitan kami ng sagutan. Tapos anong nangyari doon sa sagutan namin? Merong naki-join na mga kagrupo ko na mga artist at mga salon owner. May karamihan sa kanila is mali daw yung ginawa ko kasi bakit kamo ako nakikipag-away pa sa standard na hinahanap nila, since hindi nga naman talaga ako tanggap dahil nga high school graduate lang ako. Kasi kamo tuusan pa kamo ako doon dahil lang sa maliit na bagay na yung client is boss nga. Okay? So ngayon, ang nangyari, okay, to make it short story, ang akin lang naman kasi doon, since na sila, usyusan, 'di ba? Ang gusto ko lang kasi talagang doon is, since may business naman ako, okay, meron akong experience, bakit kamo hindi na lang nila bigyan ako ng chances na makapag-manage ng salon? Kasi tingnan mo lahat tayo nangangailangan ng pera, lahat tayo nangangailangan ng trabaho, okay? For me lang since sa sobrang hirap ng buhay ngayon, makahanap lang ng trabaho, I mean, please, wag lang tayo tumingin sa kung ano yung degree na meron lang siya. Kasi kung
kung tutuusin, kung kaya naman niya talagang i-manage yung salon, like hindi pinagbabasihan lang sa degree holder, 'di ba? Like please try nyo munang i-interview, 'di ba? So ngayon, hindi na ako nabigyan ng chance, ibig sabihin, ayun na nga, reject na ako, which is, natanggap ko rin naman na. Wala naman na sanang problema. Doon lang kami nag-trigger doon sa pinaglalaban kong wording na client is a boss. So, ayun, hanggang sa nauwi na kami sa nagkamubutihan at siguro naintindihan na rin ng HR na part na yun is, yun nga, kung ano yung pinaniniwalaan ko, nire-respeto na lang niya kamo. Pero meron pa mga ibang nabanggit doon na hindi nagustuhan ng mga artist, kapwa artist ko at mga salon owner. So, ayun, medyo nagkagulo na dagdagan yung story na which is hindi naman talaga dapat siya dagdagan. So, ibig sabihin, yung story kasi na dapat na yun lang din dapat yung i-cover up na sa problema, nadagdagan, nadamay yung business ko, nadamay yung personal life ko, 'di ba? Like hindi mo naman kailangan i-downgrade ako sa buhay mo kasi hindi naman siya kasama na sa problema na yun 'di ba? So ayun na nga. Ngayon, gusto ko lang sana ipahayag lahat ng mga opinion nyo is nire-respeto ko po yun. Nire-respeto ko rin yung HR in a way na hindi ako nakipagsabunutan, okay? Nakipag-argument lang ako dahil sa gusto kong malaman din niya yung side ko na yung pinaniniwalaan ko. Okay, ngayon, sa akin lang po is bago tayo din husga ng kapwa natin, try to analyze ng maigi yung mga napag-usapan namin. Bakit yung root cause ng problema na yon is nagkaroon ng ganon. So ngayon, dahil sa marami ng paratang sa akin, hindi na magaganda yung mga pananalita nila. So ayun, okay lang. Nire-respeto ko naman yan kasi actually maraming galit sa akin na hindi ko rin alam. Mga palihim na may galit din sa akin. Okay, bahala na kayo dyan kung anong sasabihin nyo. Basta ako, patuloy lang din naman ako sa paghahanap ng trabaho. Patuloy lang din ako mag-share sa mga knowledge na ibibigay ko, like, 'di ba, sa business ko. Tapos ngayon, kung wala mang tatanggap sa akin ng ganung posisyon, okay lang. Pero kung meron naman, I'm really willing to explore that opportunity. So ngayon, sa ngayon siguro, nasasabi ko kasi na masyado daw akong qualified. Nabanggit ko kasi yan dyan sa story nila. So medyo na parang nakahanginan sila dahil lang doon sa term na yon. So actually para